Sa Baliwag, Bulacan, isang babae na itatago namin sa pangalang Rhea ang minamanmanan ng Philippine National Police Women and Children Protection Center o PNP WCPC dahil sa nakababahala nitong post online. Ang kanyang 3 buwang gulang na sanggol kasi, inilalako niya na para bang produkto sa iba't ibang group sa social media. At ang offer kapalit ng baby, 130,000 pesos. So far ngayong taon na ito yung pinakamalaking transaksyon sa bentahan ng sanggol. Ang ina humihingi ng 130,000 pesos kapalit ng kanyang baby. Maging yung mga investigador nagulat, napaisip bakit ganito kalaking halaga yung hinihingi ng ina. Napakalaki talaga nito kung ikukumpara mo dun sa mga naunang operasyon ng WCPC na hindi naman umaabot ng 100,000 pesos yung hinihingi ng nagbebenta ng sanggol na ina. Sa ngayon, ma'am, tinanong po namin siya, ma'am, kung nasaan si baby. At sabi niya po, kung gusto mo daw namin mag-video call, ma'am. Para makasiguro ang asset ng PNP WCPC kung totoo ang offer online, sinubukan nilang i-video call ang seller. Pero laking gulat nila dahil may isa pang babae na sumali sa video call. Siya pala ang biyanan ni Rhea at ang lola ng sanggol na itatago namin sa pangalang Elsa. Tinanong po namin siya, ma'am, kung sino po yung isang babae. Ang sabi po is, lola po ng bata, ma'am. At alam niya po yung sa mangyayaring pagpapaampon po, ma'am. Matapos ang usapan, biglang nag-chat ang seller. Sa pagkakataong ito, sinusubukan pa niyang pataasin ang presyo ng kanyang sanggol. Ilang saglit pa, nagsimula nang magduda si Rhea at iaalok na lang daw sa ibang buyer ang baby. Mailigtas pa kaya ang sanggol sa kamay ng mismong pamilyang nagbebenta sa kanya? Ayon sa PNP WCPC, nakababahala raw ang ganitong krimen kung saan lantarang iniaalok na lang ang mga sanggol sa iba't ibang buyer online. Ang iniisip kasi namin, paano kung mapunta sa maling kamay? Paano kung hindi pag-aampon yung pupuntahan ng bata? Posible raw kasi na mauwi sa pang-aabuso at iba't ibang uri ng exploitation o higit pa ang mga sanggol. This is the worst form of exploitation. Una, yung pagbebenta ng bata is a violation of rights. Hindi dapat kinocommodify ang tao. People are not supposed to be sold. A form yan ng slavery. Illegal yan. Ang pagtingin sa bata ay commodity, hindi tao. Kung hindi talaga nila kayang buhayan, pumunta sa ating gobyerno. Habang hinihintay ng mga otoridad ang reply ni Rhea, isa pang message ang natanggap ng asset mula sa isang babae sa Angeles, Pampanga. Hindi pa po nagtatagal yung usapan namin ng isang birth ma'am. May isa naman pong account na nag-message agad sa amin ngayon. Sabi niya po, hello po, willing po ba kayo kunin agad ngayon si baby? 25,000 pesos naman ang iniaalok na presyo ng babae sa police asset. Pero ang babae, agad na nagbago ang isip at humihingi ng karagdagang 5,000 pesos. Sinabi ko po, ma'am, na opo, ma'am, basta legit po. Ang sabi niya naman po, legit po, ma'am. Sa gitna ng transaksyon ng seller at police asset, biglang nagpadala ng mga litrato ng sanggol ang seller. Pero ay kinagulat ng mga otoridad, kapapanganak lang pala ng sanggol. Kaya agad na pinuntahan ng mga operatiba ang napag-usapang meet a place. At nang makarating sa lokasyon, namataan ng mga otoridad ang isang babaeng nag-aabang sa gilid ng kalsada. Bitbit ang kanyang 2-day-old na sanggol. Agad siyang nilapitan ng mga nagpanggap na buyer. At nang maiabot na ang napagkasundo ang pera na 30,000 pesos, inaresto na siya ng mga otoridad. At agad sinagip ang sanggol. 2 araw pa lang na naipanganak, nakuha na namin dahil naibenta na. Ito din ay isang kaso ng unplanned pregnancy. Ilang taon na magulang ang nanay? Adult naman na sila. Nasa 2027.
So makikita mo pa dito 2-day-old. Ando doon pa yung mga balat na nagsished off. Yan ay unang beses na ginawa naman ng dalawa. Yes, oo. Anong dahilan daw nila? Hindi nila kayang itaguyod. So yung pagbubuntis, parang dahil nga biglaan, hindi nila naisip na meron palang kaakibat na responsibilidad. Yun din na nakakalungkot eh. Kasi hindi nila napag-isipan yung mga aksyon nila. Ang kapalit nun ando doon sila sa loob ng rehas. Samantala, makalipas ang ilang araw, muling nag-chat sa asset ang mag-inang sina Elsa at Rhea. Pahayag na raw sila sa unang napag-usapang presyo na 130,000 pesos. Ngayon po ma'am, nagkaka-reply niya lang po na okay na po yun ma'am. Kaya agad na pinlano ng mga otoridad ang isang entrapment operation. Ang meet a place sa isang restaurant sa Baliwag, Bulacan. Pagdating sa napag-usapang lokasyon, 3 babae ang humarap sa mga operatibang nagpanggap na buyer. Ang mismong nanay na si Rhea, lolang si Elsa at tiyahin ng sanggol. At nang maiabot na ang napagkasundo ang presyo na 130,000 pesos, tuluyan na silang inaresto. Ikaw ay ina-arresto sa salang paglabag sa RA 9208 or anti-trafficking person. Ikaw ay may karapatan pa ng sisipo sa walang subuan man ang sabihin ay maaaring gamitin pa or labad sa iyo. Sinagip naman ng mga social worker ng DSWD ang sanggol. Actually, ito yung pinakamahal na in-offer sa amin sa halagang 130,000. Mabuti na lang, nakuha namin yung bata. So ngayon, 3 sila ngayon, plus yung tatay ng bata ang nakakulong. Ang mga nanguhuling suspect ng Women and Children Protection Center sa iligal na aktibidad na babies for sale, dito pansamantala ikinukulong sa kanilang jail facility dito sa loob ng Camp Crame. Dito nila hihintayin ang commitment order mula sa korte. Nakapanayam ng Reporter's Notebook si Rhea, ang nanay ng ibinibentang sanggol online. Una, ilang taong ka na ba? 23 po. 23. Ilan na ang anak mo? 3 po. Dun sa 3 na yon, sino yung sinasabing sinubukan mo daw ibenta? Yung baby girl ko po. Talaga bang nakapagpasya ka na sa sarili mo na gusto mong ibenta yung anak mo? Opo. Bakit mo naisipang ibenta yung sarili mong anak? Kasi po, hirap na po kami. Sa 1 linggo, di po kami kumakain. Ang kastusin pa po ng mga anak ko. Ang hirap po ng walang katuwang, walang pamilya. Kaya ganun po nasa isip ko. Paampun po. Ang perang makukuha raw sana sa pagbebenta ng kanyang anak. Pangpiyansa ng kanyang kinakasama na nakulong dahil sa kasong robbery noong nakaraang taon. Kasi Anong gagawin niyo doon sa pera? sa ariglo po, para po may katuwang na po ko sa paghahanap, pag-aalaga sa mga bata, sa pagbili ng mga gatas. Sabihin na nating napakahirap talaga ng buhay mo. Pero kawawa naman yung bata, walang kamuang-muang. Alam ko naman po yun. Pero nasa isip ko na lang po nun na mapapaganda buhay niya sa pagsaiba. Kasi may bibigay yung hindi namin maibigay. Nakapanayam din ng Reporter's Notebook ang isa pang sangkot sa bentahan ng sanggol. Ang biyanan ni Rhea at mismong lola ng sanggol na si Elsa. Kwento niya, bukod sa kakailanganing pangpiyansa ng kanyang anak, nangangailangan din daw sila ng pera para sa pagpapagamot naman ng kanyang asawa. Na-aksidente siya, nabali yung ganito niya. Kailangan namin ng 150,000. Kaya dito daw raw nila naisip na ibenta ang sariling apo. Ay, yung manugang ko ang nag-price. Siya lang naman ang nagpa-siya. Kumbaga, sinusuportahan ko lang naman siya kasi tamang dapat lula ako. Dapat aanuhin ko yun. Pero wala rin, no choice din yung naisip ko na kasi hindi mo na rin kayang anuhin buhayin Ang hirap din unawain, nanay, lola, tiyahin, lahat kayo, in sync yung isip nyo na ibenta yung kadugo ninyo. Wala man lang kinilabutan, wala man lang kumontra doon sa desisyon na ginawa nila.